mahapdi, Makati, may pamamaga. Nakakairita, di ba? Mayroon ka ba nito? Maraming mga tao ang nakararanas ng allergy. Maaaring dulot ito ng kinain, gamot o kapaligiran. May mga tao nga na umabot na ng taon bago nila natuklasang kontra pala sa kanila ang isang bagay. Nag-umpisa sa pananakit ng leeg, nauwi sa pamamaga ng bahagi ng mukha at pananakit ng lalamunan. Ito ang naranasan ni Charmaine noong January 2024. So that time po kasi months old pa lang yung baby ko, so breastfeeding po ako. So pag-iisip ko po, left side ng leg ko is masakit po siya. So akala ko stiff neck lang. And then kinabukasan, yung right side naman po. So dalawa na po sila. So pinawiyaan ko lang siya kasi akala ko sa positioning ng pagpapadede ko sa baby ko. And then umabot po siya ng mga 1 week po or parang 6 days. Dahil sa hindi na matiis ang sakit ay kumonsulta na ito sa doktor at niresetahan ng antibiotic dahil sa pamamaga ng kulani base sa diagnosis ng doktor. Pero sa halip na mawala ang sakit ay lalong lumala ang kanyang kalagayan. So binigyan po ako ng antibiotic for 3 days pero hindi po siya nawala. Hindi po nawala yung sakit. And then, nagpa-check up po ako ulit. Binigyan po ulit ako ng antibiotic for another 7 days. Pero hindi pa rin po siya nawala. At the same time, mas sumasakit po yung parang nilalagari po yung leeg ko. At saka po siya, parang pag umiinom po ako ng gamot, parang naninikip yung dibdib ko. At parang hindi po ako makalunok ng kahit tubig, nahihirapan po akong lumunok. And then sa second antibiotic ko na 7 days, ika 4th day ko is na magana po yung isang bahagi ng mata ko. Yung kinabukasan, dalawang bahagi na po. Yung nasa picture po na nakita nyo, yun na po yun siya na parang hindi na po ako halos makakita. At the same time, sobrang sakit na po ng dibdib ko na. Hindi na po ako halos makahinga. And then, nung binago niya po yung antibiotic ko, kasi that time po antibiotic is azithromycin. Pero nung binago niya po into clarithromycin, I think, is unang inom ko pa lang po ng antibiotic na yun is guminhawa na po agad yung pakiramdam ko. After dinner po yung yung schedule ko nun. Pag inom ko po after mga 3 hours, guminhawa na po siya. Then tuloy-tuloy na po siya na lumiit po yung bukol ko sa magkabilang leeg. Ayon sa eksperto, may iba't ibang tipo ng allergy. Usually yun yung tinatawag natin na type 1, no? Na once na kinagat ka or napasok sa katawan mo yun, parang magre-react bigla yung katawan, nagpo-produce ng antibodies para dun sa bagay na pumasok. Tapos, ang reaction niya ay namamantal o di kaya nahirapang huminga. Yung allergic rhinitis naman, bahin ng bahin or yung iba hinihika, kaya namamaga yung mga mata. Yun yung immediate reaction, no? Pero yung sabi mo kanina sa gamot, isang type din ng allergy. Ganon din in a way na for others, normal, pero for some people who are allergic, ay nagkakaroon ng reaction, pero ito yung medyo mas komplikado na reaction. So, pwede din yung gamot, yung kamukha na sinabi ko, type 1 reaction, pero pwede din yung isang tinatawag natin na medyo severe allergic reaction na mas delayed, no? Yung pwedeng magkaroon ng mga yung Steven Johnson's, yung nagpapaltos-paltos, no, iba-iba. Meron yung iba naman na parang naghihemolytic reaction. So, basta generally ang allergy is a reaction ng katawan natin sa bagay na outside of our body, tapos ay medyo merong mga nagiging reaction ng katawan. Yung panganib, syempre, no, yung anaphylaxis na tinatawag, ito yung severe. Kasi talagang biglang nagre-react yung katawan, nagre-release ng mga chemicals. No, bukod dun sa histamine, marami pa siyang nire-release na chemicals. Yun yung parang pwedeng magsara yung daanan ng hininga. Diba? Yung hirap silang lumunok or parang sikip ng dibdib, di makahinga, at namamantal, namumula. Yun yung danger at ang iba nawawalan pa ng malay kasi pati puso naapektuhan. So nagha-hypotension siya, nahihilo.
yan yung talagang emergency. And then another dangerous sa mga allergic reaction, yun nga tinatawag natin na sa type 4, yung mga drug reaction na bukod sa ganyang klaseng reaction na anaphylaxis, meron yung tinatawag nating Stevens-Johnson's na talagang nagkakaroon ng mga mas complicated yun, tinatawag nating mga immune complex. Tapos ang nangyayari ay hindi lang sa balat, no, kundi pati yung mucous membrane, minsan pati internal organs. At yun, nalalapnos, no, yung worst scenario sa Stevens-Johnson. Kaya sa akin, napaka-importante na ang isang tao hindi dapat basta-basta lang iinom ng gamot. Kasi it can be mild but it can be a severe reaction that a person can have. May mga tao naman na allergic sa pagkain. Si Jam ay natuklasang allergic pala siya sa kabute nang makakain siya nito noong siya ay 15 anyos na. Habang nag-swimming po kami, biglang may nakapansin po sa akin na iba na yung tsura ko. Tapos sabi po nila baka jellyfish or anything lang po nakaano sa akin. And then nung pan-checking po, sa mushroom nga daw po. Tapos pinainom po ako parang 2 beses kasi hindi talaga siya nagsasubside. And then every time na kumakain po ako ng mushroom, minsan Makati, pero every time parang paglipas ng taon, nag-change na siya. Parang eto na, dito na siya Makati, tapos parang lalagnatin na yung feeling. Sobrang kati na niya. Si Dessa naman ay nagkaroon na ng kati sa balat dahil daw sa pagkain ng malalansa. Nito lamang daw November 2024 ito nag-umpisahang maranasan. Yung umpisa po sa akin, yung ito. Dito po siya. Una, maliit lang siya na butlig, tapos yung sobrang kating-kating niya talaga. Yung may nagsasabi naman po sa akin na ang dahilan ng pagkakaroon ko ng ganito sa panahon. Kaya yun po, lumalaki, tapos ayan, umokay na po siya. Tapos nung umokay naman na, mga bandang December, nagkaroon na rin po sa bandang baba na. Pwedeng atopic dermatitis. Usually chronic yan, on and off, tsaka usually pagkabata nagsisimula. Ngayon, tanong mo kung dahil sa malansa, no? Oftentimes, it is one of the culprit, lalo na yung mga crustaceans. Pero ang karaniwang cause din yan ay yung mga dust mites, no? At saka yung eggs or sa mga babies, sa cow's milk, nag-allergy. So what we do is to identify, is to do an allergy skin testing para mas specifically identified kung ano yung nag-cause or nagtitrigger ng kanyang allergies. Ayon pa kay Dr. Varona, malaki ang kinalaman ng pagkain sa pagkakaroon ng allergy. Yung sa allergy in general, ako ay prescribe a healthy lifestyle kasi nakita nila yung pagdami ng allergy kasabay din ng pag-westernized ng culture ng tao, tsaka yung westernization, yung maraming sa pagkain, maraming mga ultra-processed food, tapos yung type of food, ganun nga na halos wala ka ng mga gulay or mga prutas sa pagkain, processed or high meat diet, no? In that way, ay naiiba rin yung it boils down dun sa gut bacteria natin, yung microbiome na tinatawag, na mas prone sa allergy, yung mga ganon. Iba din aniya ang resistensya ng mga bata noong una kumpara sa ngayon na lumaking halos hindi madapuan ng langaw. Ang isa pa yung very sterile environment kasi yung hindi mo masyadong ina-expose. Diba tayo, ang mga magulang, masyadong natatakot na, ay naku, madumi. So, kailangan lahat, everything sterile, pati kamay, hindi mo pwedeng hawakan, pati lahat, diaper and damit, lahat, everything, paplansyahin or gano'n, ano. And they found out na people who live in an urban area, yung small family, tapos nasa mga highly educated, ibig sabihin yung sigurong masyadong sa mga pag-observe, no? Ay compared dun sa mga bata na lumaki sa farm, lumaki dun sa medyo madumi-dumi yung area, less ang allergy nila. No, kaya yung tinatawag na hygiene hypothesis na kailangan yung mga bata early expose mo. 'Di ba? Sabi ng mga lola,
hayaan mong maglaro dyan sa dumihan yung anak mo para tumibay ang resistensya. May truth pala na yun nga, kung very sterile ang environment, tapos konting nasisipon, konting nagkakasakit lang lagnat, ay minsan yung mga parents or yung, I hope not the doctors, will give an antibiotic. So pag nagbigay ka kaagad ng antibiotic, hindi nabibigyan ng chance yung body mo to fight back. So nasusuppress, and ang nangyayari, mas natitimbang dun sa allergic reaction. Hindi natin dapat ipagwalang bahala ang allergy, kaya naman narito po ang mga safety tip at pangunang lunas kung sakaling makaranas nito. Narito ang mga safety tips upang maiwasan ang allergic reaction. Una-una, hanggat maaari ay iwasan natin na tayo ay ma-expose sa mga nagiging cause or dahil ng mga allergies katulad ng mga pollen, mga alikabok, mga balahibo ng hayop, at marami pang iba. Pangalawa, regular din nating linisin ang ating mga bahay para mabawasan ang mga alikabok. At kung tayo ay maglilinis, magsusuot tayo ng face mask. Nang sa gayon ay maiwasan natin na malanghap yung mga alikabok at iba pang mga particles na pwedeng mag-trigger ng ating mga allergies. Pangatlo, makakatulong din after natin na lumabas ng bahay at maglinis ng ating mga tahanan ay maliligo tayo at paglalaba tayo ng ating mga pinagsuotan dahil malaki ang chances na may kumapit na alikabok, mga pollens sa ating mga damit at katawan. Pang-apat, panatilihin din natin na sarado ang ating mga pintuan at yung ating mga bintana para maiwasan na pumasok sa loob ng ating bahay ang mga particles or yung mga allergens. Panglima, so baka may dumikit sa mga kamay natin na mga allergens, so palagi na tayo ay maghuhugas ng kamay bago tayo kumain or bago tayo humawak sa anumang bahagi ng ating katawan. So pang-anim, palakasin natin ang ating immune system sa pamamagitan ng pag-inom ng mga vitamins at pagkain ng mga masusustansyang pagkain. So pang-pito, know your allergies. Malaking tulong kung alam natin at kung saan at kung papaano tayo nagtitrigger sa ating mga allergies. Nang sa gayon, ito ay ating maiwasan. Kung sa pagkain naman tayo may allergies, so ano ang mga bagay na dapat natin gawin? So makabubuti na bago tayo kumain o bago natin kainin o i-consume, ay alamin natin kung ano yung mga ingredients nito, kung safe ba natin kainin or hindi. Kasi baka mamaya may kinain tayo, mag-trigger yung ating allergies. At napaka-importante rin na alam natin kung ano yung mga sintomas ng allergic reaction. Remember, hindi natin kailangan na makita ang lahat ng ito. So alinman dito, yung mga sa sintomas na babanggitin ko, ay magsuspecha tayo na merong allergic reaction ang pasyente. So for mild and moderate cases, so ano yung mga makikita natin? So pamamaga ng labi o pangangapal ng labi. Then, sa mata, ganun din makikita natin. And then, may mga cases na yung pinakatalukap lang ng mata or yung eyelid ang namamaga. So, ano pa? So, redness, pamumula ng balat, yung hives or yung mga pantal na makikita natin. At ito ay makate. So, ano pa? Yung sneezing, bahing ng bahing. Then, runny nose or sinisipon or tumutulo yung kanyang sipon. May mga cases, especially pagdating sa pagkain, makakakita tayo ng sumasakit ang tiyan, mga nagsusuka, at nag-LBM or naglo-loose bowel movement or nagkakaroon ng diarrhea. So pag nakita naman natin o naramdaman natin itong mga sintomas na ito, so ito po ay lubhang napaka-delikado. Ano-ano po ito? So merong pamamaga ng dila. So nakikita natin nagdo-double yung size ng kanyang dila. Then nahihirapan na siyang huminga. Then, mahihirapan na siya na lumunok. Then, nakakaramdam din siya ng paninikip ng lalamunan. So, sa mga ganitong sitwasyon ay maganda na madala kaagad ang pasyente sa ospital. Huwag na nating intayin na makita natin
yung mga severe signs and symptoms na binanggit ko bago natin dalhin ang pasyente sa ospital. So doon pa lang sa mild and moderate symptoms ay maaari na natin at dalhin na natin sa ospital ang pasyente. Kung nais niyo pong matuto ng basic first aid at disaster preparedness, maaari niyo po kaming i-follow, i-subscribe at huwag niyo na rin pong kalimutang i-like ang aming official Facebook page at YouTube channel. Ang pagsalba ng buhay at pagtulong sa kapwa ang aming advokasya. Kaya naman narito ang pagtulong ng UNTV News and Rescue sa iba't ibang panig ng ating bansa. Ano ito nang dito? Ano dito sa iyo? Ano dito na? Ito na sa kanton na buti. Kamay talaga. Inuman na uwi sa panununtok, maga ang kanang mata at gasgas sa kaliwang siko ang tinamo ng isang 21 anyos na lalaki noong January 12 sa Barangay Poblasyon, Tacurong City. Ayon sa biktima, nagiinuman sila kasama ang kanyang mga kaibigan nang bigla na lamang umano siyang sinuntok ng isa sa kanilang mga kasamahan matapos silang hindi magkaintindihan. Itinawag ng isang concerned citizen sa UNTV News and Rescue ang insidente at agad na pinuntahan ng lugar. Matapos lapatan ng first aid, ang pasyente ay tumanggi na magpadala pa sa ospital. Nakahiga na sa gilid ng kalsada ang isang motorcycle rider nang madatna ng UNTV News and Rescue sa Visitacion Street, San Joaquin, Pasig City, January 13. Nang makausap ng team ang rider, ay may pagkalito pa ito sa pangyayari at iniinda ang pananakit ng kanyang kaliwang tuhod. Ayon sa residente ng lugar, nakahiga na ang biktima nang makita niya ito at di inakalang aksidente ang nangyari. Nakahiga lang siya, wala na akong napansin. Nadaan lang talaga ako. Nung dumating ako doon, nilingon pa siya pero nakatayo yung buto kaysa hindi siya na-aksidente, baka nakapapay nga lang. Nagtamo ang pasyente ng mga gasgas sa kaliwang paa at kanang binti na agad namang nilapatan ng pangunang lunas ng rescue team. Tumanggi na rin ang pasyente, maging ang mga kaanak nito na dalhin pa siya sa ospital. Nakatagilid na ang pickup truck na ito nang madatna ng UNTV News and Rescue Team sa kahabaan ng Aguinaldo Highway, Barangay Palapala, Dasmariñas City, Cavite, January 19. Nasa gutter na ang 18 years old na driver ng sasakyan na taga Parañaque City. Galing anya sa Quezon at papunta sa Parañaque nang mangyari ang aksidente. Nakatulog anya siya habang nagmamaneho kaya hindi napansin ang concrete barrier sa kanyang harapan at hindi na nakuhang magpreno pa. Nakakatulog po ako ng konti, ay di ko po napansin, mayroon siyang hiwalayan. Ay uli na po, hindi na po nakapala. Nagtamo ito ng pasa sa kanang bahagi ng kanyang balakang na siya nitong iniinda. Matapos ma-assess ng grupo, dinala ito sa Asia Medic Hospital sa Dasmariñas, Cavite. Tumilapon sa gitna ng kalsada ang dalawang sakay ng motorsiklo nang makasalpukan ang kasalubong na sasakyan. Nangyari ang insidente nitong January 17 sa Cabrera Road, Hapay, Namanga, Barangay Dolores, Taytay, Rizal. Walang malay ang babaeng angkas ng motorsiklo nang lapitan ng UNTV News and Rescue Team. Kaya kaagad na ine-assess ng grupo at nilapatan ng pangunang lunas. Nagtamo ito ng bukol sa ulo, noo, gasgas sa magkabilang paa, sa kaliwa at kanang kamay, hiwa sa labi at pamamaga sa kanang siko at kaliwang binti. Ang 22 years old na babae na taga Taytay, Rizal ay dinala ng rescue team sa Manila East Medical Center. Ang 20 years old na lalaki naman na driver ng motorsiklo na taga Angon, Rizal ay dinala ng Barangay Dolores Fire and Rescue Unit sa East Avenue Medical Center. Ayon sa rider, pauwi na sana sila at galing sa isang kasiyahan sa Antipolo nang makasalubong nito ang kotse. Wala namang natamong injury ang driver ng sasakyan. Ayon sa Barangay Public Safety Office, laging may nangyayaring aksidente sa naturang lugar. Madalas po ba yung aksidente dito? Oo, maraming beses na ho. Yan nga ako isang problema namin dito. Sana ho po, mag-ingat sila. Kasi maraming mga na-aksidente rito. Aksidente rin sa motor ang nadaanan
ng UNTV News and Rescue Responder sa Hill Fernando Avenue sa Barangay Santo Niño, Marikina City, gabi ng February 9. Sa assessment ng responder sa 45 years old na rider, nakita may left collarbone deformity at abrasion sa kanyang kaliwang tuhod. Pagka ginagalaw nyo po, dun siya sumasakit. O kahit naka-steady, masakit po siya. Pag lumulunok ako, parang bagalaw din. Ang una po bang tumama ito? Tumama po yung hawakan dito. Tumama yung hawakan. Ngayon po, masakit po yan. Tignan natin, ha? Hindi po kaya na balik. Malalaman po natin, tignan po natin. I-assess ko lang po. Tapos ako na po yung tatawag ng ambulansya. Magaling ko lang po yung butones, ha. Ito po yung masakit. Ito yung hinahawakan ko. Nilagyan ng biktima ng underarm sling upang ma-stabilize ang injured na bahagi at nilinis din ang sugat sa kaliwang tuhod nito. Pero kailangan ko po siya lagyan ng sling para hindi po siya gumalaw. Hinga lang po malalim, ha. Hinga malalim, ha. Hold natin. Sige, bend nyo po ito. Bend. Yan. Dapat nyo po dyan. Okay. Hawakan nyo po. Hawakan nyo. Nararamdaman mo po ito? Nararamdaman mo ito, tol? Galaw mo nga yung daliri mo. Okay. Okay. Relax lang, hinga lang malalim. Ng kaunti. Ayon sa biktima, habang siya ay nagmamaneho, ay kinapa niya ang bag na nasa harap niya. Napansin niya nakasabit na ito sa gilid ng kanyang motor at nagpanik kaya siya sumemplang. Hinga lang malalim. Tumama yung handlebar po ng motor dito. Hihigpit po ako, ha. Hinga malalim. 1, 2, 3. Okay. Inaantay na lang niya. Patanggal po ng kamay. Binawa akong tatlo, bro. Hinga ka malalim, ha. 1, 2, 3, hinga. Okay. Out. Okay. Ganaw mo nga po ulit yung daliri. Maramdaman pa rin to. Okay. Hindi naman po tumama yung ulo. Hindi po tumama. Naka-helmet po kayo. Bukod po dyan sa iniinda nyo po, wala na po ba ibang masakit? Ito. Okay. So parang napisa lang po siguro yan, nabugbog. Nadiin. Meron po kayong gamit dyan na importante sa gamit nyo po. Sige. Hindi na po masyado ihiwalay mamaya. Tawag po. Ilagyan ko na po siya ng sling para at least suportado na po. Ito po, dito. Bukod dito tol, wala nang iba. Dito sa tuhod. Dito. Ito medyo masakit. Okay, dito sa ibang part. Parang nagasgasan lang siya. Tingnan natin, ha. Pwede na may ataas kayo. Okay. Isa na lang natin. Ay, ibig sabihin po na aksidente na kayo doon pa lang. Tapos sinubukan niyo pong yung motor pupunta dito, tapos yun na po hindi niyo na kinaya.
Bukod po dito, wala na. Ako naman, nakakapa ako atol ha. Sabi mo sa akin pag may masakit. Ito, sakit dito. Dito. Ito. Panga. Sa ilong. Pisngi. Wala. Dito. Dito sa may braso. Dito. Wala. Sa tiyan. Wala naman. Sakit ito. Gilid doon. Ito, yung hinahawakan ko. Wala naman pasa, wala naman swelling. Mga nabugbog lang po yan. Sige. Antayin lang po natin ang ambulansya. Meron ba tayo pwedeng matawagan kahit kamag-anak o ano na malapit lang po dito? Malayo po sa city pa po Oo, okay lang po yun kasi maintindihan naman po nila yan. Itinurn over ang biktima sa Marikina 161 Rescue at dinala sa Amang Rodriguez Memorial Medical Center. Sana po ay may natutunan kayo at nakatulong sa inyo ang episode ngayon ng Lifesaver na maaari nating magamit sa oras ng pangangailangan. Ang simpleng paghahanda ay maaaring mga hulugan ng kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay. Hanggang sa susunod na linggo, dito lang sa Lifesaver. Huwag nating kakalimutan na huwag nating ipagkakait ang mabuti sa kinauukulan kapag ito ay nasa kapangyarihan ng ating mga kamay na gawin. Hanggang sa muli, ako po, si Benedict Dalasan. Magandang umaga.